mga kababayan. O, ito po, wag po kayong agad-agad magtampo dyan. Like, share, and subscribe po kayo. Ito po ay akin pong ipapakita sa inyo, mga kababayan, na kung gaano po kasinungaling itong si Sara Duterte. Ito po ang nakarating sa atin ngayon. Dito, mga kababayan, may nakuha po ako na isang kopya ng salin ni Sara. Ipakita ko po sa inyo, mga kababayan, ito po yung salin ni Sara. Ayan. Kung nakita nyo po, ito ha, baliktad ko lang. Kung nakita nyo po, ayan po ang salin ni Sara. Yan po ay mula sa The Filipino Patriot, no? Filipino Patriot. Ang salin po ni Sara Duterte as a Davao City Mayor ay nagkakahalaga po, no, mga kababayan, ng wait lang. Ito po, una 2010, yan po ang kanyang net worth, no, ay nagkakahalaga po ng 16.22 million. Ang kanyang asset 21.55 million. Ang kanyang liabilities ay 5.31 million. Sa 2011 naman 14.27 at ang kanyang asset ay 21.82 million at ang kanyang liabilities ay 7.55 million. So sa 2012 naman ay 22.12 million, ang kanyang asset ay 30.81 million at ang kanyang liabilities ay 8.69 million. Sa 2016, 34 million, 41 naman ang kanyang asset at saka liabilities ay 6.9 million. Noong 2017 ay 44, 51, 6. So yan po, mga kababayan. Pero tandaan nyo po yan, ha? Yan pong salin na yan ay noong mayor pa po siya ng Davao. Yan po ay noong mayor pa siya ng Davao. Ganyan po kalaki ang kanyang salin, asset, and liabilities. Kita ninyo, mga kababayan, ha? Ganyan po kalaki. Tiba-tiba. Tiba-tiba po siya, mga kababayan. Kita ninyo, ha? Mayor pa lang siya dyan. Na ito may salin naman pala si Sara, pero noong mayor pa siya. Ang huling public salin ni Sara Duterte ay noong mayor pa siya ng Davao City mula 2010 hanggang 2017. Kitang-kita sa dokumento kung paano tumaas ang kanyang yaman mula 16 million hanggang 44 million. Kung isipin, mula ang network para sa isang lokal na official na may sahod na humigit kumulang 140,000 hanggang 200,000 kada buwan. Ngayon, tanong ng taong bayan, nasaan ang salin ni BP Sara bilang Vice President? Ba't hindi rin naman ang unang sigaw ng transparency at accountability ng mga DDS? Diba? Kita ninyo? Mayor pa lang siya ng Davao. Mula 16 million hanggang pagdating ng 2016 ay 2010 16 million. 2017 44 million. So ang tanong ngayon, mga kababayan, ay nasaan yung 2022 hanggang 2025? So yun po ang malaking tanong ngayon. So ito po yung patunay na napakasinungaling po talaga ni Sara Duterte. Isa po talaga siyang magnanakaw. Yan po ang totoo. Diyos mio marimar. Ito po, mga kababayan, pakinggan nyo po ang patunay kung paano siya sinungaling. Ito po ay galing. Na raw maaaring makuha ang mga salin ng Joel, opisyal ng gobyerno. Kaya't ang bagong memo ni Ombudsman Remulla, drama o pakitang tao lamang daw. Patunay raw nito ang TVP Sara, dati nang lalabas ng PCIJ, ang Philippine Center for Investigative Journalism, ang kanyang mga salin. Ito po ang sabi ng Vice Presidente. Dati pa naman po pwede po nila salin eh. Matter of hihingi ka sa ombudsman, masusulat ka, ay hindi na salin ng tao na yan. At bakit ko nasabi na dati pa yan? Dahil dati pa lumalabas ang salin ko sa PCIJ. Sa Philippines. Tandaan ninyo ha, mga kababayan. Dati pa daw lumalabas ang salin niya sa PCIJ. Yung pinakita po natin kanina, mga kababayan, naalala nyo, 2010 po yun hanggang 2017.
no? 2010 hanggang 2017. Yun daw ay nakita natin sa social media sa pamamagitan ng PCIJ or Philippine Investigative Journal, tawag doon, basta may meaning yan, no? Parang media. So ngayon mga kababayan, pakinggan nyo pa. Center for Investigative Journalism. Hindi lang sa kanila ha, sa iba pang mga media outfit, lumalabas yung Ano daw? Hindi lang daw sa PCIJ lumalabas, pati daw sa media outfit. Anong klaseng outfit po ba yun, Sarah? Bakit sabi niya hindi lang sa PCIJ, pati rin sa media outfit? Anong media outfit? Center for Investigative Journalism. Hindi lang sa kanila ha, sa iba pang mga media outfit, lumalabas yung sabi ko. In fact, si Demianis nga, Hindi lang sa kanila, pati sa media outfit? Pagkakaalam ko, Sarah, outlet, hindi outfit. Anyari? Diyos ko naman, mga kababayan. Media outlet, tanga. Huwag media outfit. Isa kang tanga na naman. Diyos mio marimar. sabi ko. So, ayun daw, nakukuha naman pala ng PCIJ ang sali ng Vice Presidente. Kailangan mo lamang magsulat sa Ombudsman para makahingi ng kopya. Kaya pinabuti namin... Ngayon ha, mga kababayan, sabi niya, pwede naman daw kumuha ang PCIJ ng kopya ng salin niya. Ngayon, tatanungin ng News 5, mga kababayan, kung totoo ba na nakakuha ang PCIJ ng kopya ng salin niya. Pakinggan ninyo. Tanungin ang mismong PCIJ. Totoo nga bang nakakuha sila ng salin ni Sara Duterte? Ang sagot nila, matagal nang hindi. Ayon kay dating PCIJ Director Carmel. Kita nyo yan? Kung gaano kasinungaling ang Vice Presidente ninyo. Kaya naman daw kumuha. Anytime. Alam naman daw ng taong bayan, mga journalist, media outfit, sabi ni Sarah. Outlet ha, hindi outfit. Nako. Damit yon, Sarah, damit. Yung outfit. Yung outlet, yan yung channel yun ha. Station, outlet. Putang ina talaga kapag kukuha ka talaga ng isang politisyan na bobo, tanga-tanga, inutil, hampas lupa, pangit. Nako, ewan ko lang. Hindi ba? Kita ninyo? Ano ang sabi? Matagal na daw na may kumukuha. Ang mismong PCIJ. PCIJ ang sali ng Vice Presidente. Kailangan mo lamang magsulat sa Ombudsman para makahingi ng kopya. Kaya pinabuti namin tanungin ang mismong PCIJ. Totoo nga bang nakakuha sila ng salin ni Sara Duterte? Ang sagot nila, matagal nang hindi. Ayon kay dating PCIJ Director Carmela Fonbuena, ang huli nilang nakuha ang salin ni Sara Duterte noong 2017 pa. 8 taon na po ang nakakalipas. Kinumpirma po. Kita ninyo? Tignan mo, Sarah, kung gaano ka kasinungaling. Kita mo yan? Kita mo? Pwede naman daw kumuha. Sumulat lang sa Ombudsman. Sa PCIJ. No? Or sa, anong pangalan nito? Philippine Center for Investigative Journalism. Pwede daw kumuha. Putang ina, ang sagot ng PCIJ. Hindi. Matagal nang hindi sila nakakuha noong 2017 pa lang. Kita nyo yan? Napaka sinungaling, nakakagigil. Diyos ko po. Sana, Sarah, madulas ka't mabagok. Diba? Nang hindi ka na makumatos. Sana madulas ka at mabagok, makumatos. Na hindi ka na mabuhay. Diba? Diyos mio, marimar, Sarah. Grabe, napakasinungaling. Anong sabi ng PCIJ? Hindi sila nakakuha. Diba? Hindi sila nakakuha. Katunayan, ito po ang ginawa ng PCIJ na storya tungkol sa mga salin ni Sara Duterte. Ang huling nakuha nila
2017 pa, nung si Sara ay mayor pa po ng Davao City. Ang pag-iigpit ng mga salin nagsimula sa kanyang ama, si dating Pangulong Duterte. Magmula 2018, hindi na pa naglalabas si Pangulong Duterte ng salin. Sa halip, pinagsapasahan lamang ang PCIJ ng Office of the President at ng Ombudsman ang siyang kustodyo ng salin ng Presidente at ng Vice Presidente. Diba? Ito pa, taong 2020, naglabas si Ombudsman Samuel Matres ng bagong mga patakaran para lalong higpitan ang pagsasapubliko ng mga salin. Sa bagong patakaran, kailangan ka munang payagan ng opisyal na nag-file bago mo masilip ang kanyang salin. Kita Doon niya. lamang ilalabas ng Ombudsman ang kanyang salin. Sa makatwid, kung gusto mong imbestigahan ang nasabing opisyal, kailangan magpaalam ka muna sa kanya. Kita nyo yan? Kita nyo? Paano kukuha, no, ang taong bayan or ang PCIG sa investigative tawag dyan, journalism whatsoever, PCIG. Paano kukuha? Kung hindi ka nga papayag at nasa batas yan na bawal, sa tingin mo, pipirmahan mo para kakalkalin? Napakasinungaling talaga. Sa totoo lang, kita ninyo, napakasinungaling. Pwede naman daw kumuha, sumulat lang sa ombudsman. Bibigyan ka ng ombudsman. Putang ina, kahit ang ombudsman mismo, walang karapatan magbigay kung wala kang pirma. Kita nyo yan, mga kababayan? Ngayon ninyo sabing hindi sinungaling. Mismo yung PCIG, sinabing hindi nga sila nakakuha. 'Di ba? Bawal kalkalin at hindi ka pwedeng kumalkal kung hindi pirmado nung mismong tao. Ngayon, paano magbigay ang ombudsman ng kopya ng salin mo kung ang mismong ombudsman walang kapangyarihan kasi kailangan ng pirma ng tao na nagmamay-ari ng salin. 'Di ba? Kita ninyo? Napaka. Diyos mio, kamarimar kang hayop Muli, ka. pinagpasapasahan lamang ng Ombudsman at ng Office of the President ang PCIJ at ang pinagpasapasahan lahat ng lang. ng salin ng Presidente at ng Vice Presidente. Noong nakaraang taon lamang, nagpetisyon si Attorney Dina De Leon sa Ombudsman na i-release ang salin ng Presidente at ng Vice. 2024 po. Wala rin nangyari sa kanyang petisyon. So ano pong lumalabas? Una, hindi madadaan sa simpleng request letter si dating Ombudsman Matres. Diba? Hindi madaan sa simpleng request letter. Si Martires. Ganun po ang appointee ni Digong. Tapos ngayon, bago bumaba si Martires, nag-iwan ng 204 na tinanggap niyang empleyado dyan sa ombudsman para gawing espiya. Dahil mo nga ng paalam mula sa iyong iimbestigahan. Pangalawa, hindi umaasahan na kusang magsasapubliko ng talent ang mga nasabing opisyal. At pangatlo, wala talagang nakuhang salin ang PCIJ ni Rodrigo o ni Sara Duterte matapos ang taong 2017. Diba? At 2025 na po ngayon. Kaya't kahit papano natuwa ang marami nang niluwagan ng kaunti ang requirements ng bagong ombudsman. Pero eto nga po, hindi naman sana problema ito kung kusang maglalabas ng salin ng mga opisyal ng gobyerno, maging presidente, vice-presidente, senador o congressman. Paano nga maglabas? Wala ka rin namang magagawa kung ayaw nilang ilabas kaysa kanila nga yun. Ang tanging mahihingi lang natin dyan at ang tanging magagawa natin ay ang ombudsman lang talaga ang maglabas. Ang problema lang kasi dyan, ang ombudsman kasi mahirap din puntahan kasi napakarami. Siyempre magpapa-schedule ka pa niyan. Di ba? Maliban na lang kung ang ombudsman mismo ang ipakita nila sa media. Maliban na lang kung ang ombudsman mismo ilagay nila yan sa gilid o di kaya sa pader o di kaya sa harapan ng kanilang establishmento para titignan na lang ng media. Titignan na lang ng tao. Pero alam ko bawal po yun eh. Maliban na lang kung ikaw ang mag-request, ibibigay nila. Di ba? Taon-taon naman, may mangilang-ilang opisyal na kusang naglalabas ng kanilang mga salin. Yun nga lang, madalas po, ito ay mga nasa oposisyon. Di ba?
Ma'am, actually yung halaman na yan is sweet basil. Oo. Kita nyo, narinig ninyo ha. Kadalasan lang daw sa mga naglalabas ng salin ay ang mga liberal politician. Taon-taon naman, may mangilang-ilang opisyal na kusang naglalabas ng kanilang mga salin. Yun nga lang, madalas po, ito ay mga nasa oposisyon. Kung pagpapasyan mo Diba? Kadalasan sa mga naglalabas ng salin ay yung mga nasa oposisyon. Sino-sino po ba yun? Mga kababayan. Ito po. Pakita ko sa inyo ha. Kadalasan sa mga naglalabas ng salin. Ito po, mga kababayan. Pakinggan ninyo. Nadagdagan ang mga mambabatas na voluntaryong naglabas ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Saksi, CN Cruz. Ma'am Jimmy Noah, hello po. Transparency is the name of the game. Pinadali ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang pagkuha ng access sa mga hawak nilang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth Sir ng Tony, mga opisyal hello ng po. gobyerno. Nasa kanilang tanggapan ng SALN ng Presidente at Vice-Presidente, pati mga opisyal ng lokal na pamahalaan at constitutional agencies. As the memorandum circular is written, there is no need for consent on the part of the public officer whose salin is requested. Diba? Kasunod niyan, Wala na daw kailangang consent kung sinong politician ang hingian mo ng SALN. may mga kusa ng nagsapubliko ng kani-kanilang SALN base sa inilabas online ni Senador Risa Ontiveros. O, 'di ba? Kita ninyo? Oposisyon pa rin ang naglalabas ng SALN, no? Dito natin malalaman na kung ang mga politician ng oposisyon, sa madaling salita, oposisyon ha, ito po yung mga dilawan senators, mga dilawan politician. Kung sila po ay kurakot, bakit napakabilis nilang maglabas ng SALN? Samantalang itong sinasabi nilang malinis daw ng mga politician nitong mga Duterte company, 'di ba? Bakit napakahirap mag-release? 'Di ba? Ito tanungin ko kay mga DDS. Kung talaga malinis yung mga politician ng mga kampo ng kadiliman ni Digong, yung mga Duterte Black, bakit ang hirap nila, no? Bakit ang hirap nila mag-release ng SALN? Bakit pagdating dito sa mga inakusahan ninyo ng mga dilawan na mga rebuilde na sinasabi ko, kasi kadalasan pag sinabing dilawan, rebuilde mga NPA daw. Bakit ang bilis nila magpakita ng SALN? Bakit ang bilis nila mag-release ng SALN? Samantalang kayo ng mga disente di umano, ang tingin ninyo mga malilinis, kay mga hayop kayo, 'di ba? Bakit ang hirap ninyo maglabas ng SALN? Halos 19 million pesos ang deklarado niyang net worth noong 2024. Halos 20 million pesos ang idineklara niyang assets o ari-arian at halos 900,000 pesos naman ang idineklara niyang liabilities, partikular ang car loan. Sa inilabas namang datos si Senador Ping Lacson, halos 245 million pesos ang kanyang net worth nang magbalik siya sa Senado nitong June 30, 2025. Mas mataas ito sa halos 59 million pesos na huli niyang idineklarang net worth noong June 30, 2022. Paliwanag ni Lacson, nang matapos ang kanyang termino noong 2022, pumasok siya at dalawang business partner sa lehitimong real estate at Kaya naman trading pala. business. Kaya sumipa ang kanyang net worth. Magbibigay raw siya ng karagdagang detalye kaugnay ng kanyang 2025 SALN. Sabi naman ni Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian, dati na siya naglalabas ng SALN sa mga nagre-request na media. Kaya handa rin siyang gawin ito ngayon. Just to support yung mga kasamahan natin. Bukas rin ako na sa publiko yung SALN natin. Kailan sir yung balak kung Pag ready na siya. Ready na siya. Wala rin daw problema kay Senador JV Ejercito ang paglalabas ng SALN. sabi na rin The good one yan eh. The bad one yung isa eh. Di ba? Si JB, walang problema. The good one daw yan eh. Daw. Yung isa, the bad one yun. ako na I will allow my SALN to be public. Marami na sa amin actually.
inaano lang yung parameters kasi yung mga address, number, security. Siguro may mga ano lang, yung mga for issues of security, yung mga i-load lang. Dati na rin sinabi ni Senate President Tito Soto na hihingin niya ang permiso ng mga senador para buksan ang access sa kanilang mga salin. Ipinost din online ng mga miyembro ng Makabayan Bloc ang kanilang mga salin. Halos 11 million pesos ang net worth ni ACT Teachers Party List Representative Mambing at sa Antonio Sirisa Tino. Porcelo po. Habang 280,000 pesos ang net worth ni Kita ninyo, itong mga nakikita ninyo, Kabataan Black, di ba? ACT Teacher Party List, itong ang tawag doon Gabriela, ay ang bilis-bilis nilang mag-release ng salin na ito yung lagi pinag-inita ng mga DDS na rally daw ng rally, tapos sigaw ng sigaw, mga tamad. Bakit ang bilis mag-release ng salin? Samantalang itong mga DDS na mga disente daw di umano na hindi daw mga NPA, hindi daw mga kriminal, bakit ang hirap ninyo maglabas ng salin? Hindi nyo ba yan, di ba? Ito, I will tell you frankly ha. Di ba sa bangko, kada deposit, isisend sa'yo yung bank statement? Di ba may mga bank statement yan every month nagsisend sa inyo ang bangko? So napaka-imposible naman na nahihirapan kayo mag-release. Napaka-imposible naman na nahihirapan kayo maglabas. Di ba? Tanong ko lang, si Sara Duterte, wala namang ginagawa. Hindi man napapagod mag-imbestiga ng flood control. Wala naman siyang trabaho. Wala naman siyang ginawang proyekto. O, bakit ang hirap niya mag-release? Ano, sinasala pa? 'Di ba? Inaayos pa? Pakahirap naman. Kabataan Party List Representative Rene Co. At mahigit 1 million pesos ang net worth ni Gabriela Women's Party Representative Sara Ilago. Hamon nila sa Pangulo, pangalawang Pangulo at iba pang elected at appointed government officials. Isa publiko na rin ang kanilang mga salin. Nagsa publiko rin ang kanilang mga salin ng Akbayan Party List Representatives. Si Representative Shell Jokno, nasa mahigit 13 million pesos ang net worth, habang 1 milyong piso kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, mahigit 15 million pesos ang net worth ni Dinagat Representative Kakabag-Aw. Batay naman sa salin na inilabas ni Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando, meron siyang mahigit 2 million pesos sa net worth as of July 2025. Batay naman sa ipinost niyang salin online, mahigit 5 million pesos ang net worth ni Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga. Hindi pa kasama rito ang hindi pa naisasalin na minanang assets. Sunny Boy, Mula hello sa po. yumaong ama na si dating Congressman P.D. Barzaga, mga sasakyan, ari-arian sa Dasmariñas at cash na tinatayang nasa 35 million pesos. Oh, kay Kiko. Oh, may 5 million siyang inilabas. Hindi pa kasali doon yung minana niya sa tatay niya kay Kiko Barzaga. Hindi pa kasali doon yung mga cash, mga ari-arian, yung mga sasakyan. Oh, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kung talagang 'di ba? Malinis kayo, huwag kayo matakot maglabas, Diyos ko. Ako nga, kung tatanungin ako ngayon, magkano ang salin mo? Wow, may salin pa ba ako? Wala na, Diyos ko, huwag na magsalin-salin, di man ako politician. Kita ninyo mga kababayan? Oo, ganun. Ganun mga kababayan, ganun kasinungaling si Sara Duterte. Diba? Anong sabi ng PCIJ? Hindi sila nakakuha ng salin ni Sara kasi noon pang 2017 ang last nilang nakuha. So bakit ang ipinaalam ni Sara Duterte sa media, pwede naman daw kumuha? Yung salin daw niya nasa PCIG. Di ba kita ninyo? Apakasinungaling. Ang sinungaling, anak ng magnanakaw.